Labag sa diwa ng konstitusyon kung ibabasura na lang ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte at hindi na idadaan sa paglilitis. Ito ang buwelta ng ilang miyembro ng prosekusyon matapos maisa publiko ang sagot ni Duterte sa articles of impeachment na ipinasa sa Senado na tumatayong impeachment court. Ayon sa Vice Presidente, kulang sa ebidensya at bigong sumunod sa saligang batas ang kaso. It would go against the letter and the spirit of the Constitution if madi-dismiss at this point, even before the trial itself, even before the presentation of evidence and evaluation of evidence. Inalmahan din ni House Prosecutor Chel Diokno ang argumento ng defense team hinggil sa Article 4 na nakasentro sa umunay pagbabanta ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya at sa alegasyong inciting to sedition. Ayon kay Duterte, ang pagsasalita laban sa mga pulisiya at aksyon ng administrasyon sakop raw ng freedom of expression. Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech. Ngayong Lunes, June 29, ipinakilala ang bagong private prosecutors na tutulong sa nalalapit na paglilitis. Sa kanilang unang pagharap sa media, pinalaga nila ang hiling ng depensa na ibasura ang kaso. Meron naman pong precedents na doon sa mga previous impeachment cases. No? Doon po sa kaso ni President Erab at saka ni former Chief Justice Corona, no? That the defense attempted to raise issues to have the case dismissed at yun po ay binasura ng impeachment court. Also premature for them to be raising lack of evidence without first allowing the prosecution to present its evidence. 4 na miyembro ang nadagdag pa sa prosecution team 1 linggo bago ang paglilitis ni Duterte sa July 6. Kasama riyan si dating Supreme Court spokesperson Theodore Te na interim chairperson ng Free Legal Assistance Group. Magsisilbing prosecutors ang 2 miyembro ng kilalang law firm na Chan Robles and Associates, sina Arnold Labay at Reynaldo Robles. Si Robles ay dating abogado ni dating Senador Sonny Trillanes, kilalang kritiko ng mga Duterte. Habang nasa listahan din si May Divinagracia na abogado ng pumanaw na si dating Public Works Undersecretary Cathy Cabral na idinawit noon sa flood control scandal. Ani Robles at Divinagracia, hindi maikakaila ang kanilang kasaysayan pero tinanggap nila ang kaso sa ngalan ng pananagutan. When I represented former Yusek Cabral, I was defending her due process rights. And accountability po entails due process, evidence, fairness, and respect for the law, which is also material in this process. Itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga siguro future generation. No? Pinalaga naman ni Diokno ang naratibong kumukuha sila ng maraming abogado dahil hindi umano handa ang House prosecution. Inahalin tulad ng veteranong litigation lawyer ang papel ng prosecution bilang quote, tagapagtayo ng bahay. Sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng kontraktor, kailangan mo ng mga karpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, madali lang yun. Ilan lang ang taong kailangan mo. Ayon naman kay House Prosecutor at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, posible pang madagdagan ang 15 private prosecutors kahit magsimula na ang paglilitis. Samantala, itinalaga namang impeachment advisor at bagong spokesperson si dating Surigao del Norte Representative Ace Barberts. Sa usapin naman ng kontrobersyal na box na naglalaman ng tax record si Duterte at ng kanyang asawa, ipinauubaya na raw ng prosekusyon sa impeachment court ang kapalaran nito. Ayon kay private prosecutor at legal spokesperson Jay Telosa, bukas na umano ang depensa na i-unseal ang box, markahan ito bilang ebidensya at i-inventaryo ang nilalaman nito pero sa ilalim ng isang executive session na hindi naman nakikita ng publiko. Una nang sinabi ng defense team na hindi nila isa sa publiko ang kanilang pleadings bilang pagsunod sa utos ng korte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Meco, Newswatch Plus.